Hindi ko akalain na ang isang gabing gusto ko lang kalimutan ang magiging dahilan kung bakit tuluyang magbabago ang buhay ko. Ang pangalan ko ay Mara. At hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing iyon, isang tanong pa rin ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Bakit siya? Bakit sa dami ng lalaking pwede kong makilala sa Maynila, bakit siya pa ang pinili kong makasama ng gabing iyon? Hindi ko nga alam ang buong pangalan niya noon. Ang alam ko lang, tinawag siya ng kaibigan niyang si Carlo na Krenz. Isang gabi lang. Walang pangako. Walang good morning kinabukasan. Walang kahit anong dahilan para magkita ulit kami. At iyon mismo ang gusto ko. Kasi noong gabing iyon, kakagaling ko lang sa isang breakup na halos ikamatay ko sa hiya. Niloko ako ng fiancé ko. Hindi lang basta niloko. Iniwan niya ako para sa pinsan kong kasama ko pa mismo sa bahay. Kaya ng gabing iyon, pagkatapos kong uminom kasama ang dalawang kaibigan ko, naisip kong gawin ang isang bagay na alam kong pagsisisihan ko. Kahit isang gabi lang. At nang umagang iyon, umalis ako nang hindi man lang siya ginising. Akala ko tapos na. Pero makalipas ang 3 taon, nakatayo ako sa isang malaking hotel ballroom sa Makati, hawak ang tray ng champagne, habang pilit kong iniiwasang tingnan ang lalaking nasa kabilang bahagi ng bulwagan. Hindi dahil kilala ko siya, kundi dahil kamukhang-kamukha niya ang lalaking kasama ko noong gabing gusto kong kalimutan. Miss Mara. Napalingon ako sa event coordinator. Okay ka lang? Tumango ako. Medyo nahilo lang. Hindi ko sinabi ang totoo. Na kanina pa kumakabog ang dibdib ko. Ang event na iyon ay para sa bagong chairman ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Isa sa pinakamalaking kumpanya sa industriya. At sabi ng lahat, bata pa raw ang bagong boss. 30-something. Mayaman. Tahimik. At galing daw sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Hanggang sa may biglang nagsalita sa likod ko. Miss Mara. Nanigas ang katawan ko. Mabagal akong lumingon. At doon ko siya nakita. Mas matanda ng kaunti. Mas maayos ang buhok. Naka-black suit. Pero pareho pa rin ang mga mata. Si Renz. O kung sino man talaga ang pangalan niya. Hindi ako makapagsalita. Samantala, umiti lang siya. Matagal na. Napaatras ako. Hindi kita kilala. Iyon ang unang kasinungalingan ko. Tumawa siya ng mahina. Talaga? Sigurado ka? Bago pa ako makasagot, may lumapit na matandang lalaki at tinapik siya sa balikat. Rafael, kailangan ka na sa stage. Rafael. Rafael pala ang pangalan niya. At sa sandaling iyon, doon ko nalaman ang isang bagay na mas nakakagulat. Siya ang bagong chairman. Ang lalaking minsan kong nakasama ng isang gabi lang. Siya ngayon ang pinakamataas na boss sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Gusto kong umalis. Pero bago ako makalayo, hinawakan niya ang braso ko. Hindi mahigpit. Pero sapat para mapahinto ako. May kailangan akong sabihin sa'yo. Wala tayong dapat pag-usapan. Meron. Tinitigan niya ako ng diretsyo. 3 taon na kitang hinahanap. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Ano? Hindi mo man ako tinawagan pagkatapos nung gabing iyon. Huminga siya ng malalim. Pero ako, hindi kita nakalimutan. Nanginginig ang kamay ko. Rafael, kasal na ako. Bigla siyang natahimik. At sa unang pagkakataon, nakita kong nagbago ang mukha niya. Hindi galit. Hindi selos. Kundi parang takot. Hindi iyon ang dahilan kung bakit kita hinahanap. Kung ganon, ano? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, inilabas niya mula sa bulsa ng suit niya ang isang maliit at lumang litrato. Ibinigay niya sa akin. Pagtingin ko pa lang sa litrato, napahawak ako sa bibig ko. Dahil pamilyar ang mukha ng batang nasa larawan. Sobrang pamilyar. Parang nakita ko na siya. Pero impossible. Dahil ang batang iyon ay 3 taong gulang pa lang. At sa likod ng litrato may nakasulat na petsa. Petsa ng gabing iyon. Napatingin ako kay Rafael. Kanino to? Hindi siya sumagot. Sa halip, yumuko siya palapit sa akin at bumulong.
Mara, bago mo ako tanungin kung sino ang batang yan. Saglit siyang tumingin sa paligid. Kailangan mong malaman kung bakit ako umalis sa buhay mo kinabukasan. At ang sumunod niyang sinabi ang dahilan kung bakit halos mawalan ako ng lakas sa mga tuhod. Dahil kinabukasan, may taong nagbanta sa akin na kapag hinanap pa kita, ikaw ang mawawala. Kapag hinanap pa kita, ikaw ang mawawala. Parang umikot ang buong ballroom. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, ang banta na sinabi niya, o ang katotohanang 3 taon niya pala akong hinahanap. Rafael, halos pabulong kong sabi. Ano bang sinasabi mo? Hindi siya agad sumagot. Tinitigan lang niya ako na para bang may hinahanap sa mukha ko. May naaalala ka ba tungkol sa gabing iyon? Napakunot noo ako. Alam mo namang lasing ako. Hindi ka lasing nang umalis ka. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May sinabi ka sa akin bago ka lumabas ng hotel. Ano? Huminga siya ng malalim. Sinabi mong may tinatago ang pamilya mo. Napatigil ako. Dahil totoo. May isang sikreto ang pamilya namin na kahit kailan ay hindi ko pinag-uusapan. Ang tatay ko. 16 na taon na siyang wala. Sabi ng pamilya ko, namatay siya sa isang aksidente habang pauwi galing sa probinsya. Pero ilang buwan bago siya mawala, may mga gabi na naririnig ko siyang nakikipagtalo sa isang lalaki sa telepono. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ko ibibigay ang mga dokumento. Hindi ko alam kung anong mga dokumento iyon. At pagkatapos niyang mawala, biglang naging sobrang yaman ng pamilya namin. May bagong bahay, bagong negosyo, bagong sasakyan. Pero walang nagtatanong kung saan galing ang pera. Dahil sa pamilya namin, may mga bagay na hindi dapat tinatanong. Hindi ko alam kung anong sinasabi ko noon, sabi ko. Alam mo, umiling ako. Hindi. Mara. Napatingin siya sa akin. May iniwan sa akin ang tatay mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong sinabi mo? 3 araw bago siya namatay. Parang may humampas sa dibdib ko. Kilalang kilala mo ang tatay ko? Hindi. Kung hindi, paano? Dahil nakita ko siya. Ilang segundo kaming parehong tahimik. Nasaan? Sa probinsya. Anong probinsya? Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ulit ang litrato. Tiningnan ko ang batang nasa larawan. At bigla kong napansin ang isang maliit na marka sa kaliwang pisngi nito. Isang maliit na peklat. Napaatras ako. Kilala ko ang batang iyon. Hindi dahil nakita ko siya kamakailan. Kundi dahil nakita ko ang peklat na iyon noon. Sa isang lumang litrato sa bahay namin. Hindi maaari di. Alam mong siya, di ba? Hindi. Mara, huwag kang magsinungaling sa akin. Napaluha ako. Hindi ko alam kung sino siya. Anak mo siya. Parang tumigil ang mundo. Ano? Anak mo. Napailing ako ng paulit-ulit. Wala akong anak. Meron. Wala. Napatingin sa amin ang ilang tao sa paligid. Pinilit kong hinaan ang boses ko. Rafael, hindi ako nagkaanak. Hindi mo naalala. Impossible. Hindi impossible. Kinuha niya ang cellphone niya at ipinakita sa akin ang isang lumang dokumento. May pangalan ko. May petsa. May perma. At sa ibaba, may nakasulat na pangalan ng isang batang lalaki. Lucas Rafael Villarreal. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ang cellphone. Bakit may pangalan ko rito? Dahil ikaw ang biological mother niya. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid ko. Hindi 3 taon na ang nakalipas, may nangyari sa'yo pagkatapos ng gabing iyon. Pero kinabukasan, umalis ako. Hindi. Napatingin ako sa kanya. Umuwi ka kinabukasan. Pero makalipas ang ilang oras, dinala ka sa ospital. Napakunot noo ako. Wala akong maalala. Dahil may gamot na inilagay sa iniinom mo. Biglang sumagi sa isip ko ang gabing iyon. Isang baso. Isang lalaking lumapit. Isang matamis na amoy. At pagkatapos, wala. Blackout.
Pagkatapos mong magising, patuloy ni Rafael, sinabi sa'yo ng pamilya mo na umuwi ka lang at wala namang nangyari. Napahawak ako sa noo ko. Bakit nila gagawin iyon? Dahil ayaw nilang malaman mo na buntis ka. Nanlaki ang mga mata ko. Buntis? Tumango siya. At nang ipanganak mo ang bata, sinabi nilang namatay siya. Biglang tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong alaala ng batang iyon. Pero may kung anong sumisikip sa dibdib ko. Parang may bahagi ng sarili ko na biglang bumalik. Isang iyak. Maliit na kamay. Isang puting kumot. At isang boses na paulit-ulit na nagsasabi sa akin. Miney. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi Mara. May naririnig akong umiiyak. Tinitigan ako ni Rafael. Dahil baka nagsisimula nang bumalik ang alaala mo. Napatingin ako sa litrato. Nasaan siya? Hindi siya sumagot. Rafael, nasaan ang anak ko? Yumuko siya. At sa pagkakataong iyon, nakita ko ang takot sa mukha niya. Buhay siya. Parang nabunutan ako ng tinik. Pero bago pa ako makahinga ng maluwag, idinugtong niya. Pero hindi siya ang pinakamalaking sikreto. Bakit? Dahil ang taong nagpalaki sa kanya. Huminto siya. Ano? Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Ang taong nagpalaki sa anak mo ay ang taong pinakasalan mo ngayon. Napatigil ako. Parang may humampas sa ulo ko. Ang asawa ko. Si Adrian. Ang lalaking akala ko ay walang alam tungkol sa nakaraan ko. Ang lalaking minahal ko ng 3 taon. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko. Hindi May isa pang bagay. Ano? Inilabas ni Rafael ang isang sobre. Makapal. Luma. May pangalan ko sa harapan. Mara, bago mo ito buksan, kailangan mong paghandaan ang makikita mo. Bakit? Dahil dito mo malalaman kung bakit kailangang mawala ang tatay mo. Iniabot niya sa akin ang sobre. At kung bakit hanggang ngayon, ayaw nilang malaman mong buhay ang anak mo. Tinitigan ko ang pangalan ko sa sobre. Pero bago ko iyon mabuksan, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe. Mula kay Adrian. Nasaan ka? Sinundan iyon ng isa pang mensahe. Huwag mong kakausapin si Rafael. Napatitig ako sa screen. At bago ko pa maipaliwanag kung paano niya nalaman na kasama ko si Rafael. May pumasok na pangatlong mensahe. Alam kong sinabi na niya sa'yo ang tungkol sa anak mo. Nalaglag ang cellphone ko sa sahig. Dahil sa huling mensahe, may kasunod pang isang linya. Pero hindi niya sinabi sa'yo kung sino talaga ang ama. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang malaman na may anak akong hindi ko maalala. O ang malaman na 3 taon akong nagsama sa isang lalaking may alam pala sa lahat. Pinulot ko ang cellphone ko. Binasa ko ulit ang mensahe ni Adrian. Pero hindi niya sinabi sa'yo kung sino talaga ang ama. Napatingin ako kay Rafael. Siya ba? Hindi siya sumagot. Rafael, ikaw ba ang ama? Nanatili siyang tahimik. At sa katahimikan niyang iyon, parang may sagot na akong ayaw marinig. Sabihin mo sa akin. Marani. Sabihin mo. Napalingon ang ilang tao sa amin. Lumapit siya at marahang kinuha ang cellphone ko. Hindi dito. Bakit? Dahil may nakikinig. Napatingin ako sa paligid. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang siko ko at inilabas ako sa ballroom. Pagdating namin sa hallway, doon siya huminto. May isang bagay na kailangan mong malaman tungkol kay Adrian. Anong bagay? Hindi kanya basta pinakasalan. Napatawa ako ng mapait. 3 taon na kami. Akala ko mahal niya ako. Sigurado ka? Hindi ako nakasagot. Dahil bigla kong naalala ang simula ng relasyon namin. Hindi kami nagkakilala sa isang romantik na paraan. Nakilala ko siya ilang buwan pagkatapos ng gabing iyon. Nasa ospital ako noon dahil sa isang minor accident. Siya ang unang taong nagdala sa akin sa bahay. Sabi niya, kaibigan siya ng pamilya. Mabilis kaming naging close. Mabilis din siyang umamin. At ako,
Dahil pagod na akong masaktan, hinayaan kong may isang taong magmahal sa akin. Hindi ko napansin kung gaano karaming tanong ang hindi niya kailanman sinagot. Rafael, sabi ko, kung alam mong may anak ako, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Sinubukan ko. Kailan? 2 taon na ang nakalipas. Napakunot noo ako. Hindi kita nakita. Dahil pinigilan ako. Sino? Tumingin siya sa akin. Si Adrian. Parang nanigas ang batok ko. Hindi. May mga taong nagbantay sa akin. Bakit? Dahil ayaw niyang makausap kita. Bakit? Dahil alam niyang kapag naalala mo ang gabing iyon, matatanggal ang lahat ng kasinungalingan niya. Napapikit ako. Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Kailangan mo lang malaman kung nasaan ang anak mo. Nasaan siya? Sa isang bahay sa Batangas. Dalhin mo ako. Umiling siya. Hindi ganoon kadali. Anak ko siya. Alam ko. 3 taon ko siyang hinahanap nang hindi ko alam na hinahanap ko pala siya. Napaluha ako. Dalhin mo ako sa kanya. Matagal niya akong tinitigan bago siya tumango. May isang problema. Ano? Alam ni Adrian na pupunta tayo roon. Paano? Dahil siya ang may-ari ng bahay. Parang biglang nawala ang lakas ko. Hindi. Hindi lang iyon. Kinuha niya ang lumang sobre. May dokumento rito na nagpapatunay na bago kanya pinakasalan, may pinirmahan siyang kasunduan. Ano? Custody agreement. Napatingin ako sa kanya. Bakit siya may custody ng anak ko? Dahil may isang doktor na nagdeklara na hindi ka mentally capable na alagaan ang bata. Napailing ako. Pero hindi ako. May medical record. Fake. Possible. Possible. Hindi ko pa napatunayang peke. Napahawak ako sa dibdib ko. Rafael, bakit parang alam mo ang lahat pero ayaw mong sabihin sa akin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na susi. Dahil may isang bagay akong itinago sa'yo. Ano? Hindi ako basta napunta sa hotel na iyon ng gabing iyon. Napatingin ako sa kanya. Sinadya kitang makilala. Tahimik ako. Bakit? Dahil may ipinadala sa akin ang tatay mo. Pero sinabi mong hindi mo siya kilala. Hindi ko siya personal na kilala. Pero may ipinadala siya sa'yo. Tumango siya. Isang sulat. Nasaan? Sa bahay ko. Anong nakasulat? Tumingin siya sa susi sa kamay niya. Isang pangalan. Kanino? Sa taong tunay na nag-utos na kunin ang anak mo. Bago pa ako makapagsalita, tumunog ang cellphone niya. Isang tawag. Hindi niya sinagot. Tumunog ulit. At sa pangatlong tawag, nakita ko ang pangalan sa screen. Adrian. Napatingin kami sa isa't isa. Bakit hindi mo sagutin? Dahil alam kong hindi siya tatawag para makipag-usap. Ano nang gagawin niya? Pipigilan tayong makarating sa Batangas. Tumunog ulit ang cellphone ko. This time, unknown number. Sinagot ko. Hello. Walang nagsalita. Hello. May isang mahinang boses sa kabilang linya. Boses ng babae. Marani. Nanlamig ako. Sinong nagsasalita? Kung gusto mong makita ang anak mo, di. Napatingin ako kay Rafael. Huwag kang magtiwala kay Rafael. Bakit? Saglit na katahimikan. Dahil hindi niya sinabi sa'yo ang buong katotohanan. Anong katotohanan? At bago maputol ang tawag, narinig ko ang huling sinabi niya. Si Rafael ang unang taong nagbenta sa anak mo. Nalaglag ang cellphone ko. Hindi ako makagalaw. Napatingin ako kay Rafael. At sa unang pagkakataon mula nang magkita kami ulit. May nakita akong bagay sa mukha niya na hindi ko kayang ipaliwanag. Guilt. Hindi takot. Hindi galit. Guilt. Rafael D. Hindi siya sumagot. Binenta mo ba ang anak ko? Tumulo ang luha sa mata niya. At sa halip na itanggi niya. Lumuhod siya sa harap ko. Marani.
Huminga siya ng malalim. Kung sasabihin ko sa'yo ang totoo ngayon, baka kamuhian mo ako habang buhay. Napaatras ako. Sabihin mo, hindi ako ang kumuha sa anak mo. Sino? Tumingin siya sa akin. Ang kumuha sa kanya di. Tumigil siya sandali. Ay ang sarili mong ina. At doon ko naintindihan kung bakit sa lahat ng litrato ng pagkabata ko. Wala ni isang litrato ng nanay ko na nakangiti. Ang sarili mong ina. Parang hindi ko naintindihan ang sinabi ni Rafael. O baka ayaw ko lang itong intindihin. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Marani, hindi mo kilala ang nanay ko. Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip mo. Napatawa ako pero wala itong saya. Alam mo kung ano ang problema sa inyong dalawa? Sino? Ikaw at si Adrian. Pareho kayong may alam sa buhay ko na hindi ko alam. Hindi siya sumagot. Lahat kayo may sikreto. Ako lang ang walang karapatan malaman. Tumalikod ako. Pero bago pa ako makalakad, nagsalita siya. May dahilan kung bakit hindi mo maalala ang gabing iyon. Huminto ako. May ginawa sa'yo. Mabagal akong lumingon. Ano? Hindi simpleng paglalasing ang nangyari. Napatingin ako sa kanya. May gamot. Sinabi mo na iyan. Hindi ko sinabi kung sino ang nagbigay. Nanlamig ako. Sino? Nanay mo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Umiling ako. Hindi. May dala siyang gamot nang dumating siya sa hotel. Bakit pupunta roon ang nanay ko? Dahil alam niyang kasama mo ako. Paano? Dahil may sumusunod sa'yo noong gabing iyon. Napatitig ako sa kanya. Bakit? Dahil may hinahanap sila sa'yo. Ano? Isang susi. Napakunot noo ako. Anong susi? Kinuha niya ang maliit na susi mula sa bulsa niya. Iyon mismo ang ipinakita niya kanina. Hindi ito susi ng bahay. Kung ganon, ano? Locker. Anong locker? Locker number 317. Bigla kong naalala ang isang lumang eksena. Isang istasyon. Isang metal na locker. Isang sobre. At ang kamay ng tatay ko. Kapag may nangyari sa akin, sabi niya noon, huwag na huwag mong ibibigay ito kahit kanino. Napahawak ako sa ulo ko. Mara. Naalala ko di. Lumapit si Rafael. Ano? May sinabi sa akin ang tatay ko. Ano? May locker. Tumango siya. Alam ko. Paano? Dahil doon ko nakita ang sulat niya. Napatingin ako sa kanya. Paano mo nakuha? Hindi ko nakuha. Ano? Siya mismo ang nagbigay sa akin. Pero sinabi mong hindi mo siya personal na kilala. Hindi ko siya nakilala bilang tatay mo. Napakunot noo ako. Kung ganoon, bilang ano? Huminga siya ng malalim. Bilang taong nagbayad sa akin para protektahan ka. Hindi ako nakapagsalita. Bago ka dumating sa hotel noong gabing iyon, alam ko na ang pangalan mo. Bakit? Dahil may nagbabantay sa'yo. Sino? Mga taong nagtatrabaho para sa pamilya mo. Pamilya ko? Tumango siya. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang problema ng pamilya mo. Napatingin ako sa relo. Halos 10:00 na ng gabi. Pumunta tayo sa locker. Ngayon? Ngayon. Hindi pwede. Bakit? Dahil kung tama ang hinala ko, matagal nang alam ng nanay mo na nahanap natin ang susi. Paano niya malalaman? Tumingin siya sa akin. Dahil hindi ka nag-iisa. Biglang tumahimik ang hallway. May tao sa likod natin. Mabilis akong lumingon. Walang tao. Pero sa dulo ng hallway may bukas na elevator. At bago magsara ang pinto nito, may nakita akong lalaki. Naka-cap. Naka-black jacket. At may hawak na cellphone. Siya ba? Umiling si Rafael. Hindi ko kilala. Bakit parang sinusundan niya tayo? Dahil sinusundan nga niya tayo. Hinawakan niya ang kamay ko. Halika. Tumakbo kami papunta sa kabilang exit.
Hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon sa buhay ko, gusto kong malaman ang buong katotohanan. Kahit gaano kasakit. Pagdating namin sa parking area, biglang tumigil si Rafael. Anong problema? May nakita siyang kotse. Puting isilgi. Hindi gumagalaw. Sumakay ka sa akin. Rafael D. Ngayon na. Sumakay ako. Habang umaandar kami palabas ng parking lot, tahimik lang ako. Ilang minuto ang lumipas bago ako nagsalita. May tanong ako. Ano? Kung totoong anak ko si Lucas. Napatingin siya sa akin sa rearview mirror. Bakit hindi mo ako pinuntahan pagkatapos niyang ipanganak? Matagal bago siya sumagot. Dahil akala ko patay ka. Nanlaki ang mata ko. Ano? Akala ko pinatay ka ng pamilya mo. Pero buhay ako. Alam ko. Paano mo nalaman? Dahil 3 taon na ang nakalipas, may nagpadala sa akin ng litrato. Anong litrato? Litrato mo. Habang natutulog. Napahigpit ang hawak ko sa seatbelt. May sulat sa likod. Ano? Huwag mo nang hanapin ang babae. May anak na siyang ibang lalaki. Si Adrian? Tumango siya. Akala ko siya ang ama. Napatingin ako sa kanya. Pero ngayon hindi niya tinapos. Ngayon ano? Ngayon alam kong hindi siya. Paano? Huminga siya ng malalim. Marani. Sandali siyang tumingin sa akin. Naalala mo ba kung ano ang nangyari bago ka umalis sa hotel noong gabing iyon? Hindi. Sigurado ka? Wala kang naaalala na ibang lalaki. Umiling ako. Wala. Wala kang narinig na pangalan? Wala. Wala kang naalala na boses. Tahimik ako. At biglang bumalik sa isip ko ang isang bulong. Isang boses na matagal ko nang nakakalimutan. Mara, huwag kang matakot. Ako to. Napapikit ako. May narinig ako. Biglang bumagal ang sasakyan. Ano? May nagsabi sa akin na huwag akong matakot. Kanino galing? Hindi ko alam. Lalaki. Tumango ako. Pamilyar. Paano? Hindi ako sumagot. Dahil unti-unti kong nakikilala ang boses. Boses na narinig ko ng maraming beses. Sa bahay. Sa hapagkainan. Sa araw ng kasal ko. At sa gabing pinanganak si Lucas. Tumingin ako kay Rafael. Hindi Ano? Hindi pwedeng siya. Sinong tinutukoy mo? Napahawak ako sa bibig ko. Ang taong nagsabi sa akin na huwag akong matakot. Huminto ako. Ay si Adrian. Biglang kumabig si Rafael sa manibela. Mara, may problema. Ano? May sasakyan sa likod namin. Itim. Walang plaka sa harap. At habang bumibilis ang takbo namin, mas bumibilis din ito. Tumunog ang cellphone ko. Isang bagong mensahe. Hindi galing kay Adrian. Hindi rin unknown number. Nanay. 3 salita lang ang laman. Alam ko na. At kasunod nito ang isang litrato. Napatakip ako sa bibig ko. Dahil sa litrato, nakita ko ang isang batang lalaki na nakaupo sa harap ng isang lumang bahay. Si Lucas. Pero may isang taong nakatayo sa likod niya. Isang lalaking nakayuko. At kahit malabo ang mukha, nakilala ko ang suot niya. Ang itim na relo. Ang sing-sing. Ang kamay. Si Adrian. Pero ang mas nakakatakot ay ang petsa sa litrato. Kinunan ito kaninang umaga. At sa ilalim ng litrato, may isa pang mensahe mula sa nanay ko. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, huwag mong pupuntahan ang locker 317. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, huwag mong pupuntahan ang locker 317. Ilang segundo akong nakatitig sa mensahe ng nanay ko. Hindi ako makapaniwala. Rafael D. Alam ko. Paano niya nalaman na pupunta tayo roon? Hindi siya sumagot. Dahil pareho naming alam ang sagot. May taong nagmamasid sa amin.
At mas malala pa roon. May taong malapit sa amin. Pumunta tayo sa locker, sabi ko. Napatingin siya sa akin. Sinabi ng nanay mo na huwag. Exactly. Doon ako unang naging sigurado. Kung talagang ayaw nilang pumunta ako roon, ibig sabihin, doon nakatago ang bagay na ayaw nilang makita ko. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating kami sa lumang terminal kung saan naroon ang mga locker. Halos walang tao. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang susi. Locker 317. Isinuksok ko ang susi. Click. Bumukas. May isang lumang envelope. Isang maliit na BSB. At isang litrato. Kinuha ko ang litrato. Nandoon ang tatay ko. Katabi niya si Rafael. At may isang sanggol na nakabalot sa kumot. Si Lucas. Sa likod ng litrato may sulat. Mara, kung hawak mo na ito, ibig sabihin na bigo akong protektahan kayo. Napaluha ako. Nagpatuloy ang sulat. Ang batang ito ay anak mo at ni Rafael. Huwag mong paniwalaan ang sinumang magsabing patay siya. Napatingin ako kay Rafael. Kaya pala hindi niya kayang magsinungaling ng diretso sa akin. Kaya pala ganoon siya tumingin sa litrato. Siya ang ama ni Lucas. At ang gabing akala kong isang malaking pagkakamali. Iyon pala ang gabing nabuo ang anak ko. Pero may mas malaki pang sikreto. Binuksan ko ang USB sa cellphone ni Rafael. Isang video. Ang tatay ko ang lumitaw. Mas bata. Pagod. At halatang natatakot. Mara, anak ti. Napahikbi ako. Kung pinapanood mo ito, malamang sinabi na nila sa'yo na patay na ang anak mo. Huminga siya ng malalim. Hindi totoo iyon. Ipinaliwanag niya ang lahat. May illegal na transaksyon ang negosyo ng pamilya. May mga taong ginagamit ang pangalan ng pamilya para maglipat ng malaking halaga ng pera. Natuklasan niya iyon. At bago pa niya mailabas ang ebidensya, pinilit siyang manahimik. Nang malaman nilang buntis ako kay Rafael, nagkaroon sila ng plano. Kukunin ang bata. At gagamitin ito bilang dahilan para tuluyan akong kontrolin. Pero tumanggi ang tatay ko. Kaya hiniling niya kay Rafael na protektahan ako. Ang nanay ko naman. Pumayag sa plano ng pamilya. Siya ang nagdala ng gamot sa hotel. Siya ang nagpa-blackout sa akin. At pagkatapos kong manganak, sinabi niyang namatay ang bata. Pero hindi niya pinatay si Lucas. Ipinasa niya ito kay Adrian. At doon ko naintindihan ang lahat. Hindi pala ako minahal ni Adrian sa simula. Pinakasalan niya ako dahil bahagi siya ng plano. Pero habang tumatagal, nahulog pala talaga ang loob niya sa akin. At doon naging magulo ang lahat. Hindi niya kayang umalis. Hindi rin niya kayang aminin ang katotohanan. Kaya pinili niyang itago si Lucas. Hindi dahil gusto niyang saktan ako. Kundi dahil natatakot siyang mawala ang lahat kapag lumabas ang katotohanan. Pero mali pa rin. Dahil ninakaw niya sa akin ang 3 taon. At ninakaw niya kay Lucas ang pagkakataong tawagin akong imama. Habang pinapanood ko ang video, tumunog ang cellphone ko. Si Adrian. Sinagot ko. Walang nagsalita. Ako to, sabi ko. Mahabang katahimikan. Nasaan ka? Alam mo na. Huminga siya ng malalim. Marani. Nasaan si Lucas? Ligtas siya. Gusto kong makita ang anak ko. Hindi pwede. Bakit? Dahil papunta na sila. Sinong sila? Pamilya mo. Nanginginig ang boses niya. Papatayin nila si Lucas para mawala ang huling ebidensya. Parang tumigil ang puso ko. Nasaan kayo? Hindi siya sumagot agad. Pagkatapos ay sinabi niya ang lugar. Ang lumang bahay sa Batangas. Pagdating namin roon, nakita namin si Adrian sa labas. Magulo ang buhok niya. May sugat sa noo. At sa likod niya. Isang maliit na batang lalaki. Nakatayo. Tahimik. Tinitingnan ako. Hindi ko alam kung paano lalapitan ang isang batang 3 taon kung hindi alam na anak ko pala. Lumuhod ako. Lucas. Unti-unti siyang lumapit.
Tumingin siya sa akin. At pagkatapos, sinabi niya ang isang salitang parang matagal ko nang hinihintay. Mommy! Doon ako tuluyang bumigay. Niyakap ko siya. Mahigpit. Parang gusto kong bawiin sa isang yakap ang 3 taon na nawala sa amin. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganoon. Pero nang marinig ko ang sigaw ni Rafael sa likod namin, alam kong hindi pa tapos. Dumating ang mga pulis. May mga dokumento. May ebidensya sa VSD. May mga recording. At sa huli, lumabas din ang buong katotohanan tungkol sa pamilya ko. Hindi naging madali ang lahat pagkatapos noon. Nakulong ang ilang taong sangkot. Nawala ang malaking bahagi ng kayamanan ng pamilya. At ang nanay ko, hindi ko siya agad napatawad. Hindi ko rin siya kayang kamuhian habang buhay. Siguro dahil kahit anong gawin niya, nanay ko pa rin siya. Pero natutunan kong may mga taong pwedeng mahalin. Nang hindi mo kailangang pagkatiwalaan ulit. Si Adrian naman, hindi ko na binalikan. Hindi dahil wala akong naramdaman para sa kanya. Kundi dahil may mga sugat na hindi gumagaling kapag pinilit mong bumalik sa taong gumawa nito. At si Rafael, hindi rin naging parang fairy tale ang lahat. May mga araw na nag-aaway kami. May mga araw na hindi namin alam kung paano magiging magulang. Pero sa unang pagkakataon, pareho kaming may pagkakataong kilalanin ang anak namin ng walang kasinungalingan. Lumipas ang ilang taon. Isang araw, nasa kusina ako habang pinapanood si Lucas na tumatakbo papunta sa kanyang ama. Daddy. Napangiti ako. At naalala ko ang babaeng ako noong gabing iyon. Yung babaeng broken. Galit. At gustong kalimutan ang isang gabing akala niya ay pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Kung maaari ko siyang makausap ngayon, ito ang sasabihin ko. Hindi lahat ng bagay na ikinahihiya mo ngayon ay magiging dahilan para ikahiya mo ang sarili mo habang buhay. Minsan, ang pinakamagulong bahagi ng buhay natin. Iyon pala ang daan papunta sa pinakamahalagang taong makikilala natin. At higit sa lahat, natutunan ko ang isang bagay. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa apelyido. Hindi sa pera. Hindi sa kung gaano katagal kayong magkakilala. Ang tunay na pamilya ay iyong taong pipiliing sabihin sa iyo ang katotohanan kahit alam niyang baka mawala ka sa kanya. Kaya kung may isang bagay akong gustong iwan sa sinumang nakikinig sa kwento ko ngayon, huwag mong hayaang takot ang magdesisyon para sa buhay mo. Dahil minsan, ang kasinungalingang pinaniniwalaan natin ng maraming taon. Isang araw lang pala ang pagitan sa katotohanang matagal nating hinahanap. At kung may isang aral man akong natutunan sa lahat ng ito, mas mabuting masaktan sa katotohanan kaysa mabuhay ng payapa sa kasinungalingan.